Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito mga kababayan, no, mayroon pong tao, itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang naglabas na po, no, ng maleta na i-deliver daw po sa kanya. Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so lahat po ba ay nakatanggap na ng maleta? Palakpakan po natin. Kasi nakakatawa doon sa maleta na yan, mga kababayan. No? Ultimo patay po, nakatanggap na ng maleta. Napaka-unfair naman po na bakit tayo mga buhay, wala po tayong natatanggap na maleta. At ito po ang malupit, mga kababayan. No, mayroon pong tauhan etong si Pangulong Bongbong Marcos, no, na nakatanggap po ng i-deliver po na maleta sa kanya. At pinakita po niya, mga kababayan, no, ito pong maleta na i-deliver po sa kanya. Grabe po, mga kababayan, no? Ang natuklasan natin na nilalaman po ng maleta na to. At ito po yan, no? Si Secretary Gadon, mga kababayan, ay nakatanggap din po ng maleta. Okay. So tignan po natin ano ba laman ng maleta na natanggap nitong si Secretary Gadon. Mga tropa, may nagpadala sa akin ng maleta. Marines daw. Tingnan natin. Sana wag tayong makapiright, mga kababayan. Grabe, no? Marines daw po yung nagpadala ng maleta kay Secretary Gadon, mga kababayan. Yan, excited pa siya. Maleta din ang laman. Oh. Buksan natin ulit. Maleta ulit. Puro Grabe, maleta. dami namang maleta niyan, mga kababayan. Tingnan natin to. Ano naman ito? Ayan. Ah! Mary Grace. Mary Grace. At saka, Piatos. Piatos. Ayan. Nge. Mary Grace Piatos, mga kababayan. Lintik na yan. Yung palalaman ng maleta ni Secretary Gadon, Mary Grace Piatos. Okay, so kidding aside, mga kababayan, no? At ito po, no, meron pong kongresista rin ang naglabas din ng kanyang maleta, mga kababayan. Panoorin po natin. Bahagi naman po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta. Oh, Meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. ayan. Nilabas na po ang maleta, mga kababayan. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga Ayan. at piluka. May mangga po at piluka. Ang laman naman po ng maleta ni Congressman na Terry Ridon, mga kababayan. Kawawa sa inyo, pinaglaruan nyo yung maleta issue na yan, no? Alam niyo, sa totoo lang nakakatawa na talaga no? Yung maleta na yan na usapin, mga kababayan. No? Nagiging katatawanan na lang. No? Yung kasinungalingan po nila tungkol dyan sa maleta na yan. Kasi unang-una, no? Pagtataka ka, lahat na lang ng picture nila, puro maleta po. Bakit kaya yung picture po, no, na iprenesenta nila sa Blue Ribbon, hindi kasama yung picture na nagbibilang po sila ng pera? Bakit kaya? Kasi 'di ba na-decode na po 'yon, mga kababayan? Na yung pera po, no, na pagbibilang po ng pera, AI po. Edited. Kasi halatang halata, mga kababayan, no, pilit na pilit, no, na ginagawa nila na ang lahat para lang mapalabas na legit po
yung kanilang akusasyon. No? Yung mali-malita po na yan. Sabi na nga ni Senator Ping Lacson, kalokohan yan. Logistic nightmare yan. Hindi nyo kayang i-transport lahat yan. Pinagloloko nyo tao. Pinagloloko nyo sambayan ng Pilipino sa totoo lang. Diba? The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Oh. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports. Yan yung inaantay ng taong bayan, mga kababayan. No, yung impeachment trial ni Sara Duterte na kung saan talagang pilit nila na ayaw ituloy. Pakitang tao lang po yun, sinasabi nila na tuloy yung impeachment. Pero sa katotohanan po, kalokohan po yung gagawin niyo. Sa tingin ninyo gagawin nila yan, kaalyado nila si Sara Duterte. Diba? Sino ba mga nakasama ni ni Cayetano? Bata ni Duterte, diba? Nandiyan si Bongo, nandiyan si Robin Hood Padilla, nandiyan si Amy Marcos, nandiyan si Bato de la Rosa. Paano mo sasabihin na i-impeach mo yan si Sara? Paano sinasabi ni Cayetano na itutuloy nila ng fair yung impeachment na yan ni Sara? Diba? Sa huli, mga babayan, mag-i-impeachment sila kung talagang legal na sila pa rin. Ang majority, tutuloy nila yung impeachment hearing, mga babayan. Pero, ang katotohanan po niyan, patatakamin lang kayo niyan. Tapos sa huli, i-dismiss din nila yung impeachment ni Sara para lang masabi na nagkaroon ng impeachment hearing. Na nagkaroon ng impeachment trial. 'Di ba? Na tinuloy nila yung hearing ng impeachment ni Sara Duterte. 'Di ba? Palabas lang po 'yun. Huwag ho kayo nagpapaniwala dyan sa mga yan kasi unang-una mga alagad ni Digong yan. 'Di ba? Si Cayetano mismo. 'Di ba? Alagad ni Duterte yan si Cayetano. Yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Salamat po. Okay, so yan na po yung maleta, mga kababayan. Maisama ko lang to, mga kababayan, na ito pong si Cayetano, may babala po dito kay Senator Win, mga kababayan. Doon sa kanya pong Facebook live na naman kanina, yung live selling niya, mga kababayan. Hindi ko maalaman kung nagla-live selling yun o vlogger na talaga sabi po niya, mag-ingat daw po si Senator Win kasi maganda naman daw ang future niya. Huwag ka lang magpapagamit sa Malacanang at doon sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Alam mo, mga kababayan, ganito lang yan. Yung ginagawa po netong si Alan Cayetano. Divide and conquer po yung ginagawa niya, mga kababayan. Very Chinese di ba? Very China. Yung strategy na ginagawa niya, Di ba? Bakit? Di ba ganyan din ginagawa ng China? Pinag-aaway-away tayo sa usapin ng West Philippine Sea. So, yan din yung strategy na ginagawa niya ngayon, mga kababayan. Binibigyan niya ng hint na hindi totoo itong si Senator Win. Na kung saan sinasabi niya
no, na ginagamit lang o parang pinapalabas niya na ginagamit lang, no, itong si Senator Win na mga kasamahan niya kaya siya binibigyan ng mataas na posisyon. No, ang totoong target niya rito, mga babayan, no, magkaroon, no, ng pag-iisip, no, o mag-isip itong si Senator Win Gatchalian, no, doon sa ibinigay sa kanya, no, na posisyon, 'di ba? Bilang may Senate pro tempore, 'di ba? Na Senate President, mga babayan. 'Di ba? Yun yung target ni Cayetano. Sirain po yung grupo po nila Senator Win ngayon, yung majority po ngayon. No, paanong paraan? No, sirain po yung tiwala. Ganun po kasimple yun. No, sisirain nila sa loob mismo. No, ito pong grupo ng bagong majority. 'Di ba? Magtatanim sila, mga kababayan, ng tag dito pag-iisip na magdadalawang isip itong si Senator Win eh. 'Di ba? Yun yung gusto nilang gawin. No, na pag-isipan niya ng masama, no, yung ginagawa ng mga kasamahan niya, bakit siya binigyan ng mataas na posisyon. Yun yung ginagawa dito ni Cayetano ngayon. No, at ito naman po, gusto niyang palabasin na ginagamit lang din sila ng Malacanang, mga kababayan. Yan yung naratibo na sinasabi nila palagi. No, yan yung naratibo na gusto nilang palabasin. Na ang nangyayari pong kaguluhan sa Senado, kagagawan po ng Malacanang. Whereas kung titignan talaga natin, no, yung directed by po niyan, parang sila rin yung gumawa. Simula po nung paulit-ulit ko sinasabi, no, sa umpisa pa lang ng pagkuha nila, no, ng posisyon nila, netong si Alan Cayetano, gulo na po kagad yung kanyang ginawa. Sa tingin ninyo, maganda yung ginawa niyang paraan, no, para makakuha niya yung maging Senate President? Hindi, di ba? Kasi kung gusto niya talagang sa magandang paraan niya kukunin yan, hindi niya ipupuslit si Senator Bato de la Rosa. Kahit pagbale-balentongin ninyo ang usapan, Cayetano, kahit pagbale-balentongin ninyo ang buong mundo, kahit gawin mong kwadrado ang buong mundo, no? Etong si Senator Bato de la Rosa ay ipinuslit nyo papasok ng Senado. Pinuslit ninyo para magkaroon kayo ng bilang, no, para makakuha mo yung pagiging Senate President. Tapos ngayon kapit tuko ka na, ayaw mo nang bumitaw sa pwesto mo. Oh. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon. At muli, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. Amen.